Ayan po, hello po. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Good morning po. Pakibati po ang inyong mga katabi ng Happy Lord's Day ulit. Sige po. Amen, amen. Ayan. May upuan pa po dyan. Sige po. Tapos sinabihan ko po si Sister Ana, pwede pong yung mga chikiting sa pastor's office, malamig po doon. Kung gusto niyo pong dalhin yung mga chikiting po doon. Ayan. So pinagpalang umaga po muli sa bawat isa, ngitian niyo po ang inyong mga katabi. Sige po, ngitian niyo po. Ngiti po tayo. Ayan, sige. Tayo po ay narito po sa huling topic po natin sa chapter 4 ng Book of Acts. Ayan po. At nung nakaraang linggo po, pinag-usapan po natin, when the church is being pressed or being pressured, kapag tayo daw po ay naging nape-pressure, ano daw po dapat yung una natin gawin? Mag-pray. Kaya nga sabi pressure, pray, sure. Yan po, di ba? So ngayon naman, we will continue po yung topic natin last time. At ang topic po natin ngayon ay grace in action. Sabihin nyo nga po, grace in action. 1, 2, 3, go! Grace in action. What is grace? Sa Tagalog po, biyaya. What is grace? Sa mga matagal na po sa pananampalataya o matagal na pong nakakilala sa Panginoon, do we really know grace? And if we really know grace, do we experience it daily? Di ba po? Grace is, sabi nga po, unmerited favor. Isang bagay na hindi mo deserve, pero ibinigay pa rin sa iyo. Wala kang kakayanang makuha ito, but because yung nagbigay ay napaka mabuti, napakadakila, binigay niya pa rin ito, even though you are undeserving. It is a gift. Regalo. Sabihin niyo nga po, regalo. Sino po dito gusto makatanggap ng regalo? Halos siguro po. O kaya naman meron po dito yung talaga namang gustong-gusto niya nagbibigay ng regalo. Tama po? May mga tao po gustong-gusto nila nagbibigay ng regalo eh. Kahit yung mga simpleng suman, di ba? Simpleng pagka-umaga, may kape na yung asawa mo, nakatimpla na yung kape ng asawa mo, o kaya may baon na yung mga anak mo. Simpleng pagbibigay. And that is grace. Sabi po dito, identity, action, and impact. Ano po ba yung identity ng isang church? Ito po ng isang church na talaga namang hinuhubog at ginagamit ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang grace. Tignan po natin. What is church? Pagpasensya niyo na po ng konti, medyo di po yata kaya nung isang aircon. Binuksan po namin yan kanina pa pong alas 7. Kasi hindi pa rin po siya lumamig. Pero yan po. Pero wala pong makakapigil sa pagpupuri natin sa Panginoon. Amen? So, kahit medyo, medyo mainit-init ay focus lang po tayo sa mensahe po ng Panginoon. Sabi po, ano ba ang church? Ano ba ang church? Tanungin ko po kayo, ano ang church? We are the church. Tayo ang simbahan. We are the body of Christ. Church is not just something you attend. It is a people you belong to. Tignan niyo po yung katabi niyo. It is a people you belong to. This is the church. And we have to accept one another. Amen? Even our flaw, even our shortcoming, lahat ng mga pagkukulang natin, mga pagkakamali, pagkadismaya, kahit minsan sa katabi mo medyo naiinis ka, medyo parang hindi kayo magka-vibes, pero we are a church. And if someone observes our church today, FCC Manila, ito po, ang tanong ko sa ating lahat, kung may isang tao na titingin sa church natin ngayon, ano po kayang makikita niya? Ano po kayang mararamdaman niya pagpasok sa church na ito? Is it welcoming? Heartwarming? Ano po kayang mararamdaman ng isang tao na hindi taga rito sa ating church pagpasok niya?
Sana maramdaman niya po yung pag-ibig, yung warm welcome, at yung pagkakaisa po natin. Would they see our relationships, our priorities, our generosity? Would they see the gospel clearly? And that's important. Na tama po yung tinuturo natin sa loob ng church. Because at the end of the day, yung word po ng ating Panginoon yung mananatili lamang. The truth of the word of God. Ang church po, hindi lang po yan basta parang pumunta ka Sunday service. Fellowship. That's not just the church. Hindi lang po yan dahil nakinig ka ng preaching ni pastor. Nagsimba ka na. It is about the body, the fellowship with one another. Prayer, sabi nga po sa Acts 2:42, di ba? Prayer, breaking of bread, apostles teaching. Mga kapatid, when grace truly takes hold of a church, kapag ka ang isang church po ay binago talaga ng biyaya ng Panginoon, it produces unity, generosity, and compelling witness. Tignan po natin mga kapatid kung ano po yung mga tinutukoy natin. Number 1 po, grace unites us. Ang biyaya ay pinagkakaisa po tayo. We have different personalities. Amen? Amen. Tama po ba? Yung iba ayaw sa dilaw. May mga preferences. Ayaw sa blue. Yung church natin blue. Nagpasok pa lang, di ba? Pero sabi po dito, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. If you know the background, sa mga ngayon lang po naka-attend, bibigyan ko po kayo ng background. Si Peter and si John, nagpagaling sila ng lumpo, Acts 3. Tapos, nagtatalon, sobrang galak, natutuwa yung lumpo na nakalakad. Pinatawag sila ng Sanhedrin. Yung Sanhedrin, parang Supreme Court po sa atin. Pinatawag sila at ginisa po sila. Pero hindi po sila nabahala. Hindi po sila natinag. Bagkos, yung pa yung naging paraan para mas tumibay yung pananampalataya nila. Pero after po nun, nagkaroon ng persecution. That's the time na inusig sila dahil sa kanilang pananampalataya. And here we are, in verse 32, imbis na maghiwa-hiwalay po sila dahil sa pressure, dahil sa challenge, ano pong sinabi dyan? Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. At di itinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Mamaya po, ipapaliwanag po natin. Number 1, sabi po dito, grace creates a shared identity. Ano pong ibig sabihin po nito? That we are united because we belong to Christ. Sana po ang makita po natin sa bawat isa ay yung liwanag ni Kristo na nag-unite sa atin. Hindi po yung differences natin, hindi po yung preferences natin, hindi po yung character and attitude natin. Yung iba po sa atin, introvert, tama? Talagang, tapos husga na, ay bakit di ako pinansin ni sister ganito? Baka naman, siya, nahihiya lang, tama po? Baka introvert lang, di ba? O kaya naman, meron naman extrovert. Ay, bakit yung isang to parang kapansin na lang lagi? Di ba? Baka extrovert naman siya. We need to extend, mga kapatid, yung ating grace towards one another. Amen po? And that is unity, mga kapatid. Even though we have different attitude, status, economic status, preferences, pero we are united in one purpose. At ngayong taon po, ang tema natin ay, ano po? Isa pa nga po? Advancing God's Kingdom. Kaya din po yung ating pakikitungo sa ibang tao, nag-a-advance din po. Amen? Kumbaga, nag-i-improve, nagpo-progress. Sabi po dyan, grace removes the I and creates a we. Tayo po mga kapatid, kasama po tayong lahat. Walang maiiwan. Para po akong kandidato na. Parang kandidato po na nangangampanya Pero yun po talagang design ng church, na walang maiwan po sa atin kahit isa. Kapag ka meron pong nahihirapan, nanghihina, kapag si sister ganito, ay parang
Kasi dito po sa atin, halos may pangalan po yung mga bangko eh, di ba? Wala si gamitin ko lang po si Elder Lorna, for example. Si Elder Lorna sa upuan niya, ano kayang nangyari? Hindi lang po yung chismosa na nangyari doon. Kumbaga, you have genuine concern, ano kayo nangyari? Kamustahin ko nga, i-chat ko nga. Yung ganun po ba? Tama, nagigets niyo po yung gusto kong sabihin na we have genuine concern with one another. Pangalawa po, grace reshapes our ownership. Hindi ibig sabihin po nito na wala na po silang personal property. But it means your mindset about ownership has changed. From ownership to stewardship. Pag naintindihan po natin na ang lahat ng bagay ay galing sa ating Diyos, wala po tayong ganong ka-hold sa ating mga sariling pananalapi. We will just realize that it is all about stewardship. Stewardship. Hindi sinasabi po ng Bible na ibenta mo o kino-command na ibenta mo lahat ng property mo, ibigay mo sa church. Hindi po yun ang sabi ng Bible. Kundi, you will not take hold of your possession bilang sayo lang or akin lang ito. Kundi ito ay ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon at kailangan kong gamitin ng maayos, hindi lang para sa sarili ko, kundi para din sa katawan ni Kristo. Amen po? Amen. You remove the I and you create the we. Tandaan po natin, we are not living this life for ourselves anymore, but for Jesus and for His church. Alam niyo po, sabi po ng Acts 29 Network, if you are familiar with Acts 29 Network, it is a organization, Reformed Evangelical Organization. Sila po ay mga, org po sila na na nagpa-plant ng mga churches from different part of the world. At isa po sa lumabas sa mga survey nila, statistics po nila, marami pong nangyayaring conflict sa loob ng church. There are churches going through serious internal conflict, leadership tension, misunderstandings, and even near splits. Meron daw pong mga churches, hindi lang daw po ito isa, marami daw churches, ang isa sa mga pinagmumula ng conflict ay hindi magkasundo ang mga leader. May sari-sarili at personal agenda. Si leader ganito pa kanan, si leader ganito pa kaliwa, si leader ganito pa atras, yung isa naman pa abante. Hindi po magkasundo. May mga members na umaalis ng church because hindi na-address yung issue nila. And this is based on their survey and statistics. May mga sabihin na nating conversation na happening behind the scene na hindi alam ng congregation. So, walang transparency sa loob ng church. Marami daw pong ganyang iglesia na kung saan yung ibang mga miyembro po, they are ready to leave. Gusto na nila or handa na silang umalis. Yung iba naman po ang ginagawa, sabi nila kapag kami mga ganitong conflict, nagdi-divide. Ako, okay, ganito ako. Ako, okay, ganito ako. Hindi sa truth, kundi, ay hindi, ito, mas ano to eh. Mas malaki itong mag-tights eh. Dito ako. Sorry po for pero direct po ako magsalita mga kapatid. But, may mga factions, may mga divisions sa loob ng church. And the church was on the edge of splitting. Alam niyo po, pwede naman sanang masettle, tama po, if they don't ignore the issue. Sabi nila, pwede naman masettle yung mga church na nagkaroon ng conflict, ng division, if they didn't ignore the issue. Kung hindi nila hinayaang umalis yung kapatid na medyo masama ang loob, hindi napansin yung issue nangyari, umalis na lang. And protect the reputation instead of relationship. Yung iba dahil sobrang
pagprotekta sa reputation na sasaalang-alang na yung relationship. But meron pong isang church sila na nakita, may story silang narinig. It is a factual story. May isang leader daw po, yung church niya, sobrang nagkaagulo, daming issue, ang dami nangyayari. Hindi po ito yung iniisip yung church ha. Basta ano po, malayong church po ito. Sa ibang bansa po ito. Baka may iniisip po kayong church sa isip nyo eh. Malayo, sa Amerika po ito. Meron daw pong isang church doon, sabihin ko na po, sa Amerika, hindi po sa Pilipinas, ay sobrang nagkagulo. They are so divided. May isang leader po tumayo, isang elder. At sabi niya, I would rather lose an argument than lose a brother. Hindi natin sinasabing tama yung statement niya, but there's so much compassion in his statement. Tama? Ganon yung value niya sa isa niyang kapatid sa pananampalataya. Kaya niyang magpatalo sa argument kahit tama siya, basta ma-restore lang yung isang kapatid na yun. And that should be us also. Let us pray for restoration. Kapag kami nakita tayong kapatid na nadadapa, nagkakamali, you pray for restoration. Amen? Kasi baka pag tayo naman yun na dun sa ganung sitwasyon, ganun din yung gagawin nila sa atin. They will pray for restoration, for repentance. Ang tunay na unity po, hindi po dahil pare-pareho tayo, kundi dahil marunong tayong magpakumbaba at magpatawad. Dati po natin naririnig yan. Magpakumbaba at magpatawad. But these two things, ang pinaka mahirap po. Why? It takes away our pride, mga kapatid. Our ego. Amen? Pero sabi ni Lord, magpakumbaba at magpatawad. Lord, siya na nakagawa ng kasalanan, ako palalapit. Sabi ng Bible eh. Amen? Kung tayo lang, di ba? Kung tayo lang, mga kapatid, sarili lang natin desisyon, hindi ko papatawarin. We know ourselves. Pero dahil you know the grace of God, dahil alam mo kung paano ka pinatawad ng Panginoon, you will also forgive. As a church, mga kapatid, hindi po sapat na sabay-sabay lang po tayo nagsisimba. Yes, tayo po, marami po tayo ngayon, puno po yung ating church. Pero it is not enough na nagsisimba lang po tayo. The question is, are we truly one in heart? Kapag ka pumunta po ba tayo dito sa ating church, nararamdaman po ba natin yung pag-ibig? Nararamdaman po ba natin na welcome ang bawat isa? Na walang panghusga, na lahat po ay welcome sa ating church? Sana ganun po. Sa ating church po ba may unity or may division? May silent ba na grupo-grupo? I pray na wala po. I pray na tayo po ay magkaisa, mga kapatid. At bilang isang individual, hindi lang bilang isang church, sabi ko, gawin ko na as a church, pati as an individual, para puruhan ka lang. Sabi mo dito, are you living as part of the body or just attending? Hindi naman po natin kinokondemn kung nag-a-attend ka lang. But this is a wake-up call sa atin na you can be a part of this church. You can be a part of the body on whatever ability and capability that you can. Hindi naman tinitignan ni Lord na dapat pastor tayo lahat po dito, tama? O kaya hindi naman po tinitignan ni Lord na dapat lahat tayo singer. Meron po talagang hindi singer, di ba? Kasi hindi yun yung gift nila. Hindi naman po pwedeng lahat tayo dito ay nag-ooperate sa media. Pero meron binigay sa iyong capability ang Panginoon. Gamitin po natin. Amen? Pakisabi sa katabi niyo, gamitin mo. Meron binigay si Lord, hindi pwedeng wala. May binigay ang Panginoon. May gift na binigay siya sa atin. And when grace unites us internally, it will eventually show externally. Ito po ang mabigat na tanong. Baka hindi po tayo aware. Ready na po ba kayo sa tanong ko? Ready na po? Kala mo game show no? May tao po ba sa loob ng church na nasaktan ka? Nakasakit ka? Nasaktan mo? Yes.
And then, may tao ba sa loob ng church na ikaw naman yung nasaktan dahil sa ginawa niya? Meron po ba? O kahit hindi sa loob ng church, kahit sa bahay nyo, kahit sa community nyo, may tao ba na nakasakit sa'yo? O nasaktan mo? Ano pong sabi po dito? Be humble and forgive. Woo! Diba? Challenging. Pastor, ano po natin yan next week. Tignan po natin. Kung nakausap. Ito pa po, sa loob naman ng church, may mga, ano po tayo dito, may mga bago, may mga nagbabalik, may mga matagal na, pero sino sa church ang kilala mo? As in, kilala mo. Kilala mo, as in yung problema niya, alam mo, yung nararanasan niya, alam mo, yung birthday niya, alam mo, July 22, 1998, birthday ko po yun. yung favorite niyang pagkain, alam mo, sinigang sa gabi. Ganun. Diba? Yung kumbaga, kilala mo, sino po dito yung magsabi sa akin, Pastor, lahat po ng nasa loob ng church, kilala ko. Mga kapatid, we are a small church. We are a family church. Family po. Amen? At pag sabing family, dapat kilala mo. At sino pa po ang hindi mo nakakausap? Mamaya, after po ng service, try niya na po. Hindi ko pa nakakausap to si Sister Evelyn Kakausapin ko mamaya. Diba? Because we are a church, mga kapatid. Amen? Kawawa naman si Pastor pagka siya lahat kumausap, di ba? Lahat na siguro ng pagsubok, problema, hinaging, daing, hinagpis. Nakuha na ni Pastor. Pero pag tayo po, sama-sama, nararamdaman at nalalaman natin yung hinaging, hinagpis ng bawat isa, mas gumagaan po. Amen? Number 2, grace moves us. Kanina, grace unites us. Pinagbubuklod po tayo. Ngayon, grace moves us. Sabi po ng Acts 4:34-35, walang kinakapos sa kanila. Walang kinakapos sa kanila. Sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay pinagkakatiwala nila sa mga apostol, ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Napakaganda po ng verse na ito. Pero minsan po itong verse na ito ay gamit ng mga so-called mga prophets sa ngayon. Kasi sinabi po dito, walang kinakapos sa kanila. Pero, kailangan ipagbili mo yung gamit mo. Pagka ikaw po ay scammer, kumbaga, yung gamitin ng verse na ito, walang kinakapos, pero may requirements si Lord. Pinagbili nila yung kanilang mga ari-arian. Kung ngayon po ito nangyari, sigurado may mga manlalamang po. Pero buti na lang yung mga apostol noon ay kapagkakatiwalaan. Ipinagkatiwala po nila sa mga apostol. Tignan po natin kung anong ibig pong sabihin nito. Number 1, grace frees us from possessiveness. Yung sharing ng goods po, ng ari-arian, ng property sa kanila, yung sharing po na yon, hindi po yun prescriptive. Hindi po yun, inutusan sila ng mga apostol, sige, ibenta nyo lahat ng ari-arian nyo, ibigay dito sa church, paghahati-hatian natin. Hindi po ganoon. Out of their willing hearts, voluntary po nilang ginawa po yon. Kaya wala pong pwede magsabi na prescriptive na sinasabi ng Bible na ibenta mo ang iyong mga ari-arian. That's not the issue here. The issue here is the willingness to give. Maliwanag po ba? And they are willing to give. At kung kaya po nila magbigay ng gano'n, hindi po natin kailangan silang husgahan sa bagay po na yun. At di rin po natin dapat husgahan yung mga taong ganito lang yung may bibigay. Hindi may bigay.
Kumbaga, kung during that time, may nagbigay ng property, paano kung yung isang binigay lang, maliit na pabango? We cannot judge those two na nagbigay because they both give willingly. When grace grips your heart, money loses its power over you. Hindi ka na kontrolado ng pera. Sabi po marami po nagsabi, ano po yung sabi ng mga sa Facebook, sabi alipin ng pera, di ba? Alipin ng pera, kaya ka nagtatrabaho dahil alipin ka ng pera. Huwag naman po sanang gano'n yung mindset po natin. Di ba? Dapat wala na pong control sa atin yung salapi. Not in a sense na wala ka ng pake or di mo na binavalue yung kung anong meron ka. Hindi po yun. Magkaiba po yun sa kinokontrol ka ng salapi. Amen? Sabi po dito, this is not forced giving, this is transformed giving. Alam niyo po, sabi po ni David Gusick, isa pong nagko-commentary, Bible commentary. Sabi niya, hindi raw po ito basta parang communism. When we say communism, yung form of government na kung saan equal po lahat. Lahat ay na po-provide yung pangangailangan. But it is mandatory. Pero dito po, it is voluntary. Wala pong requirement na ibigay mo lahat. Nagets po ba natin? Dinidescribe lang po ng acts na nagbigay sila out of their willing hearts. And this is not a legal command po sa kanila. This is the attitude of the heart ng pagbibigay. Madali na lang po siguro mamaya sa magta-tithes and offering. Sabi na ni Pastor Evan yung tithes and offering eh. Pero makita niyo po, pag ikaw ay nakalaya na sa thinking na akin to, mas madali po magbigay. Amen? Mas masarap magbigay. And grace directs us toward needs. They knew each other's need because they were deeply connected. Connected po yan sa sinabi ko po kanina. Ano pong sabi ko? Kilala mo ba ang kapatid mo? Kilala mo ba yung kasama mo sa loob ng church? Alam mo ba yung struggle niya? Alam mo ba yung dinaranas ng pamilya niya ngayon? Do you care? And if you really care, kung meron ka naman, kung may sobra ka naman, you will be willing to give. At yun po yung nangyari po dito. They are willing to give. Grace does not command, give everything. Hindi po ganun ang sinasabi ng Bible. Grace transforms us or the heart so that nothing is untouchable. Alam ko, Lord, itong blessing na ito, daluyan mo lang ako ng pagpapala. At hindi lang daluyan. Yung isa sa mga prayer meeting na natin nung Saturday morning prayer, ang ganda ng illustration, reservoir. Para kang dam. Alam niyo po yung dam? Diba? Yung imbakan ng tubig. Nagre-release yun pagka medyo papuno na eh, diba? Ibig sabihin, pag pinupuno ka ng Panginoon, ginagawa kang reservoir, ginagawa kang dam. Kailangan mo i-release yan. Tama? Ano pong mangyayari sa isang dam na hindi nag-release ng tubig na sa critical level or overflowing level na? Masisira yung dam. Masasayang yung tubig. Tama? Nasayang lahat at maraming maapektuhan. Tama? Pero kapag ka, from time to time, nagbibigay ka, control yung giving mo, pag nag-overflow, then, hindi ka rin mawawalan. Amen? Ganon yung principle po natin. Alam niyo po, during the 2020 pandemic, naranasan po natin yan, di ba? Dito sa Philippines. Sabi po, sa classroom may batas, bawal lumabas. Sino pa nakalang nun? Si Kim Chu po yata yun Meron pong mga tinatawag na community giving tama? Yung mga community pantry. Nakita natin yung pagiging mapagbigay ng mga Pinoy. Diba? Merong nagdadala talaga ng mga isang baksang kamatis, sibuyas, sa labas ng gate ng bahay nila, o kaya sa mga barangay. Tapos, pwede kang mamalengke doon, nang hindi ka nagbabayad, huwag ka lang aabuso, di ba? Uwi mo isang baksang kamatis. Di ba? At yun, hindi po funded ng kung ano man pong government, funded po yun ng different mga non-profit organization. Pero nakatulong po tama? Sino pong nakakuha sa
sa mga community pantry sa ano. Di ba, marami po, di ba? May mga tao po na nag-hoard, may mga tao na nag-hold ng kanilang ano po, mga commodities. Pero may mga believers na nagbibigay po ng groceries. Yung iba nga po, di ba, yung mga business owner, o kaya yung mga nagpaparenta ng apartment, hindi po nila muna pinabayad, di ba? Yung, ewan ko po kung yung na-experience nyo yun, yung iba, hindi muna pinabayad. 6 months, hindi muna pinabayad. Si Lord na bahala sa amin. May mga ganun. Yung, ewan ko po, di ba, parang sa Meralco din, meron, nag-hold sila ng kaunti, pero pinabayaran din naman po. Later on. Naipon tuloy. Pero nakita po natin, merong spirit of giving and the spirit of sa atin po bayanihan. Tama? Maganda maging kultura din po yan sa loob ng church. Yung bayanihan spirit. Kasi likas po sa atin yan, mga Pinoy. Likas na maawain ng Pinoy. Tama po? Sana po sa loob ng church apply din natin yung kulturang Pinoy. You can measure how deeply you understand grace by how loosely you hold your resources. Kapag mas ganyan ang palad po natin, mas naiintindihan po natin kung ano yung grace ni Lord sa buhay po natin. And as a church, kagaya po ng tanong ko kanina, are we aware of each other's need or needs? Kilala po ba natin ang bawat isa to the point na alam mo kung ano yung kailangan niya? To the point na alam mo kung ano yung pagpe-pray sa taong iyon? Sana po ganun yung level ng relationship ng bawat isa. That we really know each other. Hindi lamang po basta program. Ang kailangan po natin presence ng bawat isa. Yung presence po. And as an individual, does our life reflect our beliefs? Kung mag-visit po si pastor sa community nyo, sa bahay nyo, at tatanungin yung mga kapitbahay nyo po, ano po kayong sasabihin po nila tungkol sa inyo? Ayan. Ano po kayong sasabihin ng kapitbahay nyo tungkol sa inyo pag nagtanong po? Yan si ate, ganito, lagi nagbibigay ng ulam yan pag tanghali. Pag Friday nga, inabangan ko na yung munggo niyan May kasama pang galunggong. Make an impact, mga kapatid, sa ating pong community. Grace doesn't stop at unity and generosity. It moves outward. It moves outward. And lastly po, number 3, grace testifies through us. Taglay ang dakilang kapangyarihan. Ang mga apostol ay patuloy na nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus at ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Next slide po. Ganoon ang ginawa ni Jose. Okay, may example po sila. Isang Levite ang taga Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernabe. Sakto po, Bernabe yung pinag-pray kanina. Hindi po namin sinadya po yun. Na ang ibig sabihin, anak ng pagpapalakas loob, son of encouragement. Gandang pangalan to, Bernabe. Son of encouragement. Ipinagbili niya ang kanyang bukid. Huwag niyo naman po ipagbili yung property niyo po, Baka, hindi ko po pinapalakas ang loob niya. At ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. Number 1, mga kapatid. Sabi ng verse 33, nagpatotoo sila tungkol sa ginawa ni Jesus. Grace proclaims the gospel boldly. Hindi pwedeng naranasan mo ang biyaya ng Panginoon at hindi mo man lang na-share sa ibang tao. Hindi pwedeng naranasan mo yung pag-ibig ni Jesus na hindi mo ma-share. Kapag ka nga, di ba, pagka in love ka, halata sa mukha Tama po ba? Tignan nyo nga po yung katabi nyo, in love po ba yan? Pag in love kasi, halata yun sa mukha nagre-react yung mga youth Halata po, di ba? Smiling natin. Mahalata mo Kasi ano yan, pagka sa mga magkakaibigan ko, di ba? Alam mo, may nililigawan ako.
O kaya sa mga tatay na magkakasama, pag nakikita ko talaga yung asawa ko, nabubuo yung araw ko. Sabi ng asawa babae, tulog ko po. Wait naman. Pero, di ba pagka in love ka po, ano yung nagmamanifest mo, di ba? Amen? And if we are really in love with Jesus, mga kapatid, magmamanifest po yan. Amen? Hindi pwedeng hindi. Mararamdaman at mararamdaman ng tao yan. Kasi pagka ikaw nga, pag in love ka, tinatanong, ang blooming mo ngayon ah. Di ba? Anong meron? Di ba? The apostles did not just adjust the message. It was still about Christ crucified, Christ risen. Alam niyo po pwedeng gawin ng mga apostol? Ito na, isip ko lang, pwede naman po nilang sabihin na pag sumunod ka kay Jesus, mas lalong yayaman. Mas lalong uunlad ng buhay mo. It is correct, but it is not the gospel, mga kapatid. It can be true, pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay po natin yun, na yumaman tayo, pagpalain tayo, but that is not the gospel. The gospel is Christ died for you and me. Christ died for our sins so that we can have everlasting life. And this gift is freely given. Hindi dahil sa ating mga gawa. It is freely given to us by grace through faith. And that is the gospel, that Christ died and resurrected. He has risen. Pinakita niya po at iniligtas niya po tayo mula sa kapahamakan ng impyerno. That is the grace. That is the gospel of the Lord. At tumandaman po tayo, magbago man po ang, sabi, ikot ng mundo, ang ira, ano man po yung mangyari, mga kapatid, the gospel is timeless. Absolute. Hindi po pwedeng mabago. In every generation, the gospel is true. Amen? And grace displays the gospel visibly. Hindi lang po boldly, kundi visibly. Sa sobrang tuwa ni Barnabas sa English, or Bernabe sa Tagalog, sa sobrang tuwa at sa sobrang naramdaman niya yung grace sa buhay niya, ipinagbili niya po yung bukirin niya. Yung lupang sakahan niya, pinagbili niya po. Dahil nakita niya po, marami nangangailangan, take note of this is the time ng persecution sa kanila, marami nangangailangan, kapatid, meron siyang bukirin, ipinagbili niya po for his brothers and sisters. Hindi ko naman po sinasabing ganun yung gawin natin, but take courage and take, kumbaga, yung sabihin na natin, encouragement doon sa ginawa ni Bernabe, na kung saan he is really willing to give everything para po sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. And tayo po, ang ano lang sa atin, what can we give to one another? What can we give and serve? The early church did not abolish private property. Okay po? Hindi po sinabi ng mga apostol na wala na kayong mga pagmamayari. Hindi po ganon. They held it loosely, not tightly. Yung ownership, syempre, remain po sa kanila, pero kapag may nakikita po silang kapatid na nangangailangan, nagbibigay po sila. Kasi ganun po yung tibok ng puso po nila. And tayo rin po, we should live as a light. Living as light. Living testimony. Kanina sinabi ko na nga po diba, na kapag pumunta tayo, kapag dumalaw si pastor sa inyo at nagtanong, ano po kaya makikita nila? Yung liwanag po ba ni Jesus? O yung dating tayo pa rin ba? People may not read the Bible, but they read your life. Ito, nagsisimba to dito Bakit ganun pa rin yung ugali niya? Diba? Nakikita yung ating buhay. Binabasa po nila yung ating buhay. At kung wala pong makitang kahit ni katiting na liwanag po ni Kristo, we are not being good testimony sa ating community. If your life contradicts your message loses power. Kahit na gaano pa po kaganda yung mensahe, kahit na gaano pa po katotoo yung gospel ng ating Panginoon, minsan nasa ano rin po yan sa nagbabahagi
Kapag kasira yung integrity mo sa loob, sa community, hindi ka papakinggan eh. Tama po ba? Pero kapag ka buo, maayos yung integrity, papakinggan ka. Si Barnabas po, it is a model. Model ng character ng giving. Hindi po siya batas na kailangan nating gawin or mandatory, but it is a model. It is an example. Hindi po siya requirement, mga kapatid. Parang ang sinasabi ng mga apostol, be transformed like Barnabas. Kung paano siya magbigay. Not the amount, mga kapatid, but the willingness. Maliwanag po ba? Baka kasi mamaya may biglang magbigay po sa akin ng titulo ng lupa po nila. Yung po gano'n, yung willingness na magbigay. Yun po yung sinasabi po natin. And that is grace in action. Sabihin nyo nga po, grace in action. 1, 2, 3, go. Grace in action. True grace will always produce radical generosity. Next slide lang po yun. And nothing we own should compete with Christ's lordship. Tandaan po natin, we are not owners, we are just stewards. Katiwala po tayo ng ating Panginoon. Sa mga natatanggap po natin, giving is not compulsory. Hindi po siya mandatory. It is a heart of a total surrender person. And there is no command, mga kapatid, na gawin o ibenta mo, o mga ari-ariya mo, there is no command. Paulit-ulit po tayo dyan. Pinapakita lang po nito, dinidescribe lang ng isang taong spirit-led. That the Holy Spirit, being filled by the Spirit, ay kayang magbigay willingly. The key word is willingness. Hindi po sinasabi ng Acts chapter 4 na ibigay mo ang lahat. Pero malinaw po na sinasabi, kung hawak ka pa rin ng pera mo, ng pananalapi mo, hindi pa ganap ang kapit sa iyo ng grace. And that is the challenge to us. As a church, do people see Christ in how we live together? We are not called to force equality, but we are called to intentionally care. Care. And as an individual, are you a Barnabas? Isa ka bang Bernabe? Hindi po. Hindi po yung pamilyang Bernabe. Sila po yun talaga sa papel, Bernabe. Pero are you a Barnabas? Are you a son, daughter of encouragement? Ang lumalabas po ba sa bibig natin? Words of encouragement. Amen? Parang di natuloy yung amen, ha? Amen? I pray na ganun po ang lumabas sa atin. Hindi yung pagkakita mo bala sa kapatid mo, grabe, parang di pa siya nag-ano ng buhok, nag-ayos. Grabe naman. Hindi encouragement eh. Are you a Barnabas? Tanong niyo nga po sa katabi niyo, are you a Barnabas? Huwag po Barnabas. Magkaiba po yun. Iba po si Barnabas, ha? Huwag po si Barnabas. Baka nadulas po kayo, iba yung natanong niyo. Mali po yung mali. Does your life encourage others toward Christ? Grace is something that changes how you live. If you really experience grace, magbabago po yung buhay natin. Amen? Amen. When grace, inulit ko po, our conclusion, same as our proposition, when grace truly takes hold of a church, it produces unity, generosity, and compelling witness. And we are the witnesses. We are the living Bible na mababasa po sa labas. Sa community natin, sa trabaho po natin, sa businesses natin, and even in our family. We are the living testimony of the goodness and greatness of our Lord. Amen?